Ang susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Sa pagnanais na kumita ng pera, namitas raw na manggang pambenta si Rebecca Galguera sa bakanting lote na ito. Ako si Faith Villar, kaibigan ni Maxine. Kaming dalawa ang magkasama bago nangyari yun. Isang araw, naisipan namin kumain ng mangga at ang aming kapitbahay na si Manong Harley ay meron siyang puno na may mga mangga. Nasa labas na kami ng bahay ni Manong Harley upang magpaalam. Pero sabi niya sa amin, pumasok muna kami kasi may ginagawa siya. Tapos narinig kong tinatawag ko ng aking nanay. At nung kumaripas ako ng takbo pa. Tapos, ayun, pagkabalik ko, yun na huling kita ko kay Max. Si alias Art, yung background niya ay iniwan siya ng asawa niya. Dahil sa mga problema daw dito, dahil sa mga problema binibigay niya kanyang pamilya. Maraming ding problema. Pabalik-balik din siya sa barangay. Marami siyang record sa ulit-ulit na pagmumulestya ng mga pinakailan, mga bata. At paniwan siya ang kanyang asawa. At yun ay nakunin na namin na ako sa kasal. Kinuha niya na yung mangga sa CR. Bigla nang inipuan siya dito. Sabi, natakot na ako. Minura niya pa yung lalaki sa sinambahan. Kapatid ko ako ng Harley. Alam ko po kung saan siya isatago ngayon. Nandito siya sa bahay namin. This is the first movie. Hello, this is UCB Crusader. Pupunta na kami dyan. Ito, Ano sir? Una kasi, sa yung nauna, hinampas niya ako. Tapos, binalikan ko din ng hampas. Ng dalawa. Tapos, natigilan ako kasi hindi siya humihinga. Ayun, natakot ako bigla. Tapos, hinalaw mo siya. Hindi sir, sabi ko kasi sa kanya na mag-usap lang kami. Sa pagdadalakay natin sa karahasan, hindi sapat na dinaanan natin ito bilang isang krimen. Ito ay isang gender-based violence, isang problema ng lipunan na nakaugat sa hindi pantay na kapangyarihan. Kailan pa ba magigising ang lahat? Kailan pa ba magiging seryoso ang bawat isa sa atin sa pagprotekta sa karapatan, lalo na ng ating mga kababaihan at kabataan? Sa bawat gagahasa, sa bawat mga abuso, hindi lang isang buhay ang nawawasak. Ang nawawala ay ang tiwala natin sa kakayahan natin gumawa ng isang ligtas na mundo. Yan ang tanong na iniiwan namin sa inyo. Tayo ba ay magiging boses o mananatiling tahimik na manonood sa paglaganap ng gender-based violence? Iyan ang tanong na iniiwan namin sa inyo. Gender-based violence is a harmful act perpetrated against a person's will that is based on socially ascribed gender difference between males and females. It is rooted in gender inequality and an equal power relation and a severe violation of human rights.
It directly violates the most fundamental rights of the victim, such as the right to life, liberty, and security of the person, robbing individuals of their basic human dignity and freedom. The main psychological tool of gender-based violence includes severe mental health conditions like post-traumatic stress disorder, PTSD, and depression. A 2023 study by Rick Hostel further noted that survivors' psychosocial experiences include depression, feelings of worthlessness, social isolation, and anger directed toward their children. According to the OECD Public Governance Directorate, under the direction of Elsa Pelashowski, the single action to eliminate gender-based violence is a strategy structured around three pillars, creating a whole-of-state system approach, fostering a culture that is survivor-centered and engage men, boys, ensuring effective access to justice and accountability for perpetrators.